Hello, what's up? This is Kotman back again for another basic tips lang po ito para sa Honor X9B. As you can see, Honor X9B po ito. Basic tips lang kung parang guide yung mga safe po tanggalin ng mga bloatware at saka konting setup na lang din, basic setup sa mga users dyan ng Honor X9B na hindi, take note, hindi po ito para sa mga advanced user. Hindi advanced user, mga basic user lang, mga hindi masyadong techie. Ito po, guide po sa inyo para matanggal nyo po yung mga hindi nyo kailangan na mga apps dito, bloatware lang ika nga, ng safe at hindi kayo nag-aalala kung safe ba o hindi. Alright? Start na tayo. So, unang-una, sa mga widgets, so mahilig ba kayo mag-widgets? Kung importante sa inyo yung mga widgets na to, okay lang yan na hindi nyo galawin. Pero gumagamit po rin yan kasi ng processing power which leads to gagamit din siya ng battery. So, if okay lang sa inyo, pwede po natin i-remove yan. Okay? May long press nyo lang po. Long press, mari-remove yan. Ito usually alam ko, wala namang halos gumagamit ito. So, nire-remove ko talaga to. I would recommend na remove nyo na lang yan. Pero yung oras, baka kailangan nyo kasi gawa ng pagsisilip kayo, mabilis na nakikita agad ang oras. Okay lang yan. Alright? Ngayon, kung bagong reformat or bagong bukas yung smartphone nyo, bagong bili kasi, ito dito sa Honor X9B, so pag swipe nyo rito, meron kasing ganito. Yan mga ganyan. Kung hindi po kayo mahilig sa mga ganito, yung mga balita, news na kung random news, gumagamit po kasi ng internet. Unang-una, kung naka-mobile data kayo, medyo malakas po sa internet ito, and malakas din ito sa battery. And of course, kumakain dito ng processing power. Kung gusto nyo pong mawala itong sa gilid na to, itong pag-swipe mo sa kaliwa, is, gawin nyo, zoom in kayo, mag-zoom in. Yun. Okay, ulitin natin. Zoom in, dalawang daliri. Oop. So, makikita nyo itong home screen settings. Pasok po kayo. And then, meron po ditong una-una sa layout. Kung gusto nyo mas maraming icon kayong mailagay sa home screen, pwede nyo switch yan sa 5 to 6. Yan. Pwede nyo gawin na itong 5. Kasi in case, mas marami kayong milalagay, diba? Kaysa sa 4 lang. Again, kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo, huwag nyo nang galawin yung home screen layout. Ibalik nyo na lang sa 4.6. Pero yun nga, mas marami kasi kayong may ilalagay na icon sa 5.6. Okay? And then, lock layout, kung ayaw nyo nang nababago yung setup nyo or yung pagkakaayos nyo ng mga icons, pwede nyo i-turn on yan. Kung ayaw nyo lang naman. Pero kung kayo yung nagpapalit ng mga icons sa home screen, huwag nyo ilak yan kasi hassle. Pero I would recommend nakalak yan lagi para kapag, kunwari, nasa bulsa nyo, nagalaw nyo, aksidente bang na-turn on, hindi kayo magtataka kung bakit na bago yung position ng mga icons, mga ganon, or may na-uninstall na bigla na app kasi sa bulsa nagalaw nyo sa daliri. Kung nakalock layout po kayo. Yan. Okay? Again, depende sa preference nyo. Okay? Auto-align, ito hindi ko ito i-recommend. Kasi nga kung kayo nag-ayos ng inyong icons, kapag ka nag-auto-align, medyo babaguhin niya yan. So, I would recommend na i-on nyo naman to. And then, show card bar, itong part na to, gusto ko i-off nyo, malakas din sa battery, kung gusto mo yan ng processing power. Ito yung kanina, yung kapag mag-i-swipe ka sa kaliwa, ito po yun, Google Discover, i-off nyo. Okay, and then Honor Search, i-off nyo rin po. Okay? Lalo kung mga basic user lang kayo, hindi nyo kailangan itong tatlong to. Okay? So, kung naka-off na, balik na tayo, papakita ko lang sa inyo saglit. Swipe tayo pa kaliwa, wala na po yun. Alright? Okay. So, ngayon, isa-isahin na natin ang bloatware. Ngayon, punta na tayo sa settings. Ito, settings. Yan, settings. Punta tayo sa app, syempre. App. Yun, apps. See? And then, punta tayo sa apps dito ulit. Yun. And then, click natin yung tatlong tuldok sa taas. Show system processes para lahat ng app is makita natin ng kompleto. So, AI suggestions, pwede po nating i-disable yan. Okay? Kung gusto nyo lang naman. Kasi, kung hindi kayo gumagamit ng AI. Pero syempre, sikat nyo ng AI, baka gusto nyo. Pero, kung hindi nyo trip ang AI, like sa akin, dinidisable ko po yan. Okay? Pwede po, say po i-disable yan. Itong awareness, disable. Basic daydreams, uninstall. Booking.com, uninstall. Google Drive, nagamit ba kayo? Kung hindi, disable. Email, I'm sure hindi kasi meron na kayong Gmail na ginagamit. Pero kung, again, ginagamit nyo ito, hindi kayo gumagamit ng Gmail, huwag nyo uninstall. Kung may Gmail na kayo, uninstall na lang to. Dalawang files, yung isa po pwede po ang uninstall. Hindi po kailangan ng dalawang file manager. Disable. Yung isa po okay lang yan kasi system po yung isang file manager. Google TV, kung hindi nyo ginagamit, disable. Market Feedback Agent, disable. Google Meet, disable. Meta App Installer, disable. Meta App Manager, disable. Sa Facebook po yan, pero hindi po kailangan ni Facebook yan para gumana si Facebook. Ito po ay mga parang lagayan niya ng testing ng feature. So, mas maraming bug pa nga ang Facebook kapag ka naka-install to. Meta Services, disable. Again, hindi po apektado si Facebook dyan pag dinidisable natin.
don't worry. Netflix, kung wala kayong account sa Netflix, siyempre hindi nyo kailangan yan. Uninstall nyo na lang. Itong Google Photos, hindi nyo po kailangan to kasi meron naman na siyang gallery. Pero kung kailangan nyo, di huwag nyo uninstall. Pero pwede na yan, i-disable na natin. Itong Tips, uninstall. Trip.com, uninstall. Weather, uninstall. WPS, magamit pa kayo niya. Kung hindi, huwag nyo uninstall. Pero uninstall ko na lang para makita nyo na safe. So, yun na yun. So, yan na lang po ngayon ang natitira. Wala na pong apps na iba. So, as you can see, wala na. Wala. Ngayon, sa mga may gusto naman na may app drawer ito, pupunta lang tayo sa settings again. Home screen, and then baba. Dito sa home screen style, and then drawer. Yun. Sa mga may gusto na naka-drawer version siya. So, yun. Ito lahat po ng apps siya. Ganyan lang po kakonti. Yan lang. Yan na yun. Yan na yung kung gusto nyo lang naman may app drawer. Again, settings, home screen, baba, home screen style, then pili na kayo ng home screen standard or may drawer. And then lipat naman tayo dito sa may notification and status bar. Saglit lang to. Pasok kayo sa status bar. Check nyo tong show network speed para nakikita nyo kung may internet kayo lagi o wala. May pumapasok na internet yun. Nakikita nyo yung kilobytes na yan. So maganda na naka-on yan para na ma-monitor nyo. Then sa battery percentage, of course, lalagay nyo inside para makikita nyo mismo yung battery percentage sa loob ng battery icon. Yan, 69. Kanina wala, di ba? Pag tinanggal natin, wala. So, nanguhula ka lang doon sa level. But may percentage, syempre mas aware tayo ngayon kung ano yung exact na battery percentage niya. Tapos dito naman sa notification status bar, makikita nyo rito, meron dito mga suggestion AI. So, madalas useless yung nire-recommend niya o sinasuggest niya. So, palitan natin to, i-fix na lang natin. So, edit shortcut switch. Yan, nakikita nyo, bakante kasi siya. So, ilagay nyo na lang yung mga pinakamadalas yung gagamitin. Like, kunwari, screenshot, lagay nyo sa isa, and then yung isa siguro flashlight. Okay? Kayong bahala kung anong gusto nyo ilagay dyan. Tapos, don't forget na pindutin yung done para at least nandun na lagi yon. Screenshot, flashlight. So, isang swipe lang, kita mo na agad yung mga importante mong pinipindot agad. Tuwing may sisilipin ka rito sa notification. Alright? So, yun po ang setup dyan sa control center. Ngayon, sa mga curious naman, paano naman po mag-activate ng developer option? Just in case lang na gusto nyo lang ha. Kung hindi naman, okay lang yun. Pero at least alam na mga hindi pa marunong, hindi pa advanced users, pupunta lang po kayo dito sa settings, sa pinakababa, about phone. And then, pag napasok nyo sa about phone, ito po, build number. Pindutin nyo lang po ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You are now a developer. Labas kayo saglit. System updates. Ayun na po yung developer option. Okay? Just in case lang na gusto nyo malaman kung nasaan. Okay? Hindi po required yan na i-on kung ayaw nyo. Kung wala kayong reason para i-on yan, huwag nyo i-on. Pero at least alam nyo lang, di ba? And then pag ayaw nyo na, off nyo lang. Ay lang po yung developer options off. Lahat po ng developer options, yung turn off switch nya is nasa taas lang. So off mo, wala ng developer option. Okay na. Lahat ng binago mo sa developer options, lahat ng ginalaw mo, babalik sa original na settings. Okay? Mawawala po lahat ang effect ng developer options once na naka-off na ang developer options. Yan sa mga gamer naman dyan, kung gusto nyo lang mag-game po rito sa X9B, meron pong extra settings para sa mga gamers. Punta po kayo sa loob ng settings, punta kayo ng battery, and then meron po tayong performance mode, okay? Maximum performance po ang kaya i-deliver nito. Again, sa mga gamer lang. Pero kung light user ka, huwag nyo pong i-on to. Malakas sa battery po ito. Naka-max lahat ng CPU rito at GPU clock speed. So, hanggat maaari, kung hindi ka gamer, huwag nyo pong i-on to. Natutuwa ako kay Honor kasi nilalagay nila ng ganito. Yung options para kung gusto ng user ng maximum performance. Alright? Pero again, kung normal na araw lang naman, Facebook lang, no need na performance mode, off mo na lang po yan pag mag-games ka na lang, alright? So yun lang po ang basic setup ng Honor X9B para sa mga non-advanced users, mga basic users lang po ito, okay? So yun lang po, i-reboot ko lang para mapakita sa inyo na safe ang nang ginawa nating pag-uninstall ng mga bloatware. Reboot lang natin saglit, mabilis lang para makita nyo na wala pong epekto siya sa overall performance niya except sa nabawasan yung trabaho ng chipset plus less kumakain ng battery at yung internet nyo o mobile data hindi agad nauubos ng walang dahilan. Alright? Makagulat kayo, bakit nabawasan ako ng 1 gig? Kasi ganun yung nangyari. Ang dami pong iniiwan na app sa background at game sa background na naiiwan. And lahat po yun kahit na hindi nyo na ginagamit. Basta nasa background, kakain pa rin po yun ng internet kasi kumukuha sila ng updates. Ano na nangyari sa server nila, kay Facebook lalong na si Facebook, Mariosep. So yun, kita nyo, safe, wala pong nangyari masama. Magagamit nyo na maayos si Honor X9B. So, yun. Hanggang doon lang. Ang pinaka-focus po natin sa channel dito is Tech Simplified para sa mga non-advanced users. So, I hope naging helpful ito kahit katiting lang. Naging informative kahit papano. Alright? So, hanggang doon lang. This is Kotman. This was Honor X9B bloatware list.
I'll talk to you again soon. Nobody fit to read my show. Nobody fit to read